Sino ba sa atin ang hindi nakakakilala sa isang coin na ito na sobrang sikat ngayon sa social media, mapa Facebook man or YouTube? Dahil ito ay naging content, naging isa sa mga content ni Jessica Soho sa kanyang segment sa GMA na ito daw ay milyones na ang halaga po ngayon. Itong piso na 1972. Piso na 1972. Lumang piso po ito at sobrang mahal na daw ang presyo at sinasabi nga nila milyones na ang presyo ngayon sa market. At may mga nagsasabi pa mga ka-Vertusio na ang coin na ito ay may halo daw gold. Kaya po kahit na sobrang tagal na nitong coin na ito, hindi siya kinalawang dahil may halo daw itong gold. Yung iba naman, ang sabi nila, gawa daw ito sa pure silver. Kaya kahit gasgasan mo siya ng konti, hindi po pwedeng magkaroon ng gasgas yun dahil gawa daw ito sa pure silver. So alin ba doon ang totoo? Ito ba ay gawa sa totoong silver or may halong gold po ito? Regardless, ang coin na ito ay sobrang luma na. Isa po ito sa mga nangungunang coin na release po sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang coin na ito mga ka-Vertusio ay sponsored sa atin ng isa sa mga estudyante ko po sa grade 9 na nagngangalang Xavier. Ayaw daw niya ibigay ang kanyang apelyido kasi gusto daw niyang manatiling anonymous. Pero Xavier, thank you for sponsoring this coin for me. Ito ay 1972, 1 peso or 1 piso, isang piso na 1972 po ang series po niya. Na ang sabi nga po sa social media, ito nga daw ay nagkakahalaga na ng milyones po ngayon. Yan. Yeah. Ang coin po natin ay intact, kumpletong-kumpleto, walang kalawang, malinis na malinis. At lahat ng features, kung paano po ito ginawa at lumabas sa atin na original, nandun pa rin po siya. Walang nabura, walang lumabo, kumpletong-kumpleto pa rin. Walang gasgas din. May kunting-kunting sign of impurity, pero sobrang minimal lang po yun. Sa sobrang luma na din naman kasi ng coin na ito. At syempre, hindi po ito masyadong napangalagaan. Pero konting lilis lang po sa coin na ito, back to the normal na po ito. At sobrang maganda po ng coin ito. At syempre, kapag naalagaan po natin ito, malagay na po natin doon sa sealed, tapos malagay natin ng papeles, mataas po ang value nito. Mataas po ang value nito. Tignan natin closely ang coin na ito na meron po tayo ngayong araw. Makikita po natin, bilog na bilog po yan. May konting UP lang po doon pero human error lang po yan. Pero the rest ay okay po siya. Tapos makikita po natin sa itaas ang mga katagang Republika ng Pilipinas. Tapos itong nasa gitna, ito po ang pinakaunang logo na meron po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. As you can see, ito ay symbolizing dasagisag ng Pilipinas or yung flag. Mayroong 3 stars sa taas, tapos itong sun. Tapos itong logo na ito na dalawa ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay samahan po ng Amerikano at mga Pilipino nung nagkaisa na po sila. Yan. Tapos nakalagay din po sa ibaba pa rin dito sa parang laso po yan, Republika ng Pilipinas. At syempre, the official maker and producer ng mga coins dito sa Pilipinas ay ang Bangko Sentral. Yan. Tapos kung nakikita nyo po dito, nandito po sa pinakaibaba, ang proof na ang coin na ito ay gawa po or issued po last 1972. Hindi pa ako pinanganak.
coin na po ito. Yan. So, intact pa po siya. Nandyan pa po lahat ng feature. Klaro pa, nababasa pa, wala pang nabura sa lahat sa anumang feature na meron ang coin na ito. Tignan po natin dito sa likod. Kapag ka-flip po natin ito, imbis na nakatayo yung ulo ni Jose Rizal, nakatiwarik po siya. At isa po dyan sa feature na meron po ang 1972. Yung baligtad po ang ulo ni Jose Rizal. Yan. So, ikutin lang po natin yan. Nakalagay syempre dito ang ulo na nakatagilid kay Dr. Jose Rizal. Tapos nakalagay po sa itaas ang salitang piso. Tapos sa likod po ng ulo ni Jose Rizal ay ang number, piso. Yan. So may konti lang po siyang mga gas-gas sa panahon, pero hindi po yan hindi, very minimal lang po yan. Sobrang lang yan sa coin. Hindi po yan nagkakaroon ng degrade sa value. Kasi understandable po yan na sa sobrang luma na ng coin, nagkakaroon na po ng mga ganyang gas-gas, lalo na kung nahalo po siya sa ibang coin. The rest ng quality po niya, so good, so good. Ngayon naman mga ka-Virtusyo, pagdating naman sa presyo, ito ang kalimitang mga tanong ng tao. Magkano po ba ang bentahan? Kung napanood nyo po ang isa sa mga episode ng Barya doon sa KMJS, ang barya po na pinag-uusapan doon ay yung 1971. Ito ay 1972. Kung hindi po ako nagkakamali, yung 1971 na yun ay nabenta po siya ng 5 million sa subastahan. Ganun kalaki ang naging presyohan or bentahan po sa coin na yon, which is 1971 po yun. Halos same lang din ng nito. Same lang din ang ganun kalaki ang naging presyohan or bentahan po sa coin na yon, which is 1971 po yun. Halos same lang din ng nito. Ang design po nito, ito ay 1972. Panoorin niyo po ulit sa KMJS. Umabot ng 5 million po ang subastahan po ng coin na yon. Dahil sa sobrang luma na po niya at nagiging in demand yung 1971. Kaya kung meron po kayong 1971 po dyan, KMJS na po yan galing, umabot po yun ng 5 million. Sa subastahan po hindi lang kung kaninong numista. Sa subastahan. Siyempre sa subastahan, nagsasama-sama yung mga karamihan sa mga numista. Ayan. So, ito ay milyones din. Sabi nila ang presyo nga nito, itong 1972. Milyones din dahil ito ay very rare to find. Although, sobrang dami po nito nung ginawa po ito. Pero, dahil nga nawala na ito ng value sa Bangko Sentral ng Pilipinas, karamihan sa mga may hawak po nito, yung mga lolo at lola po ninyo or natin. Tapos karamihan, katulad ko, katulad sa grupo po namin, mga numista, yun na lang may hawak ng ganito. And this one is sponsored nga ng isa sa mga estudyante ko. Xavier, thank you for sponsoring this one or this coin, the 1972. Wala pa po akong ganito, sa totoo lang. And I am very happy to hold this kind of coin na sobrang taas po ng value po nito. Karamihan nga nagsasabi na bilyones daw ang presyo po nito. So, di ba? Isang piso lang po ito, isang coin lang po ito. Tapos milyones na. So, isa akong milyonaryo, hindi pa lang ganap. Hindi pa lang ganap, pero milyonaryo na ako dahil sa coin na ito na hawak. So, mga ka-Virtusyo, sort of advice lang. Kung meron po kayong hawak na gantong klase ng coin, 1972, huwag nyo pong ibenta ng kahit saan-saan lang. I would better attend ng mga subastahan, lalo na sa Pasig, marami po sa Pasig, at doon nyo po ibenta ito. Kung meron po kayong ganito, better din siguro na ipalinis po ninyo, ipaseal, tapos palagyan ng papeles para mas maayos at mas mataas po ang subastahan po nito. Magkaroon ng negotiation sa coin na ito. Dahil ito nga po ay old coin, very rare to find, at syempre, maayos pa ang Kapag meron kayong ganito, for sure, maayos din ang quality po niyan. Kasi nga, ito ay hindi kinakalawang. Hindi po ito kinakalawang. Kaya, I would rather advise
na mag-a-attend kayo ng subastahan kasi mas mataas po at guaranteed po na mas mataas ang presyo kapag doon nyo ibibenta kumpara naman sa ibibenta nyo lang saan-saan, lalo na sa mga naglalako. May mga naglalako po kasi na lulukohin ka lang, tapos pag dinala nila yun sa subastahan, ang taas ng presyo. Kaya I would advise na yun ang gagawin po ninyo. Mag-attend po kayo ng subastahan kung meron kayong ganito ng klase ng coin. Para sa kaalaman na yan mga ka-Vertusyo, and for more videos, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Syempre naman, i-follow nyo po ako. Mag-subscribe po kayo at i-hit po ninyo ang notification bell para time to time na may upload po kayo ay magiging updated po kayo at malalaman din ninyo kung anong information naman ang binibigay ko about coins at lalo na kung may coins kaming binibenta. Kaya wag pong kalimutan na i-follow po ako. Mag-subscribe na dito sa Vertusyo.